Nagbigay si Pangulong Trump ng isa sa mga walang kwenta niyang talumpate na yun naman sa Mount Rushmore bilang paggunita sa ika-250 kaarawan ng Amerika. Pakinggan na lang natin ang maikling bahagi nito. Nabuo natin ang pinakamalakas na militar, nanalo sa dalawang digmaang pandaigdig Cold War at iniwan ang mga kaaway ng Amerika sa limot ng kasaysayan. Natalo natin ang Venezuela sa isang araw at binugbog ang Iran, sabik na silang makipag-ayos. Gustong-gusto na talaga nalang makipag-ayos. Binigyan natin sila ng isang linggong pahinga para sa libing dahil mabait tayo. Sabi ni Pangulong Trump, binigyan natin sila ng isang linggong pahinga. Una sa lahat, kailangan natin banggitin na ito ay ang libing ni Ali Khamenei, ang pinakamataas na pinuno na napatay sa isang airstrike ng Israel noong Pebrero 28. Oh Mark, pakikwento naman ng kaunti tungkol sa libing at isang linggong pahinga. Kaya malino na ang isang linggong pahinga ay desisyon ng mga Amerikano para maging mabait sa pamunuan ng Iran, anuman ang dahilan nila. Sigurado akong nang sinabi nilang may isang linggong pahinga at hindi namin kayo aatakehin. Inaasahan nilang hindi uulitin ng mga Iranian ang ginawa nila 2 linggo na, ang nakalipas at muling paputukan ang mga barko sa kipot. Interesado rin ang mga Iranian na manatiling tahimik ang sitwasyon at iwasan ang anumang pang-uudyok. Ang dahilan kung bakit ayaw nilang magkaroon ng pang-uudyok at gusto nilang tahimik ang lahat ay ginagamit nila ang libing ng yumaong kataas-taasang pinuno bilang propaganda. Gusto nilang sabihin sa buong mundo, gusto nilang iparating sa lahat kung gaano kalungkot ang mga mamamayang Iranian na lahat ay umiiyak, na lahat ay nalulungkot sa pagkamatay ng dating pinakamataas na pinuno, Ayatollah Ali Khamenei. At malinaw na kasinungalingan ito. Alam natin ang nangyari sa Iran noong Enero. Nakita natin ang mga tao roon na nagpoprotesta laban sa malupit, otoritarian, klerikal, ekstremista at tiwaling rehimen na ito. Alam natin na sawang-sawa na ang mga tao roon sa Islamikong Republika ng mga Ayatollah na ito. At gayunpaman, ang rehimen sa pamamagitan ng kakayahan nitong manakot at sa otoritarian at malupit itong pamumuno, nagpapalabas ito ng mga larawan ng mga taong umiiyak at nagdadalamhati. Malino sa akin na ito ay isang planadong pagdadalamhati na ito ay planado. Gusto nilang ipakita na hindi lang sila nakaligtas sa pag-atake ng Estados Unidos at Israel, kundi nagkakaisa ang mga tao sa likod ng minamahal na rehimen, ang dating leader at ang bagong leader na siyempre wala pang nakakakita. Kaya nakakatawa, mukhang gumagana ang propaganda na ito dahil sinabi rin ni Trump, akala ko galit ang mga Iranian sa kanilang rehimen. Iyon ang naririnig ko. Tingnan mo kung gaano karami ang lumabas para magluksa sa pagkamatay ng kataas-taasang leader. Ngayon, una sa lahat, ang Iran ay may populasyon na 73 milyong tao. Kung sino man ang lumabas, hindi natin alam, pero marami sa kanila ay mga pamilya ng rehimen at mga inangkat na jihadist mula sa Iraq at iba pang lugar. At hindi pa kasama ang bisita mula sa 70 bansa. Habang nasa paksa na rin tayo, bago talakayin ang mga bisita. Alam mo, nakakainis panuorin na libing ito, nadluluksa sila, si Khamenei, pero sumisigaw sila ng mamatay si Trump, patayin si Trump, mamatay ang Amerika, mamatay ang Israel sa 4th of July weekend. Sige, kamatayan sa Amerika. At samantala, ang 2 pangunahing negosyador nilalagay ko sa panipi, mga negosyador na pumupunta sa Qatar para makipagkita sa mga kinatawan. Sige. At ang Pakistan ang namamagitan sa lahat ng ito. Meron tayong 2 negosyador mula sa Iran, sina Areg Gucci at Kalibaf. At tingnan mo sila, umiiyak sa harap ng kabaong. Una sa lahat, sobrang peke ng iyak na yan. Sa tingin ko, kailangan pa ng lalaki ng leksyon sa pag-arte. Pero alam mo, ang nakakatawang bahagi ay buong internet ay pinagtatawanan siya dahil sa sobrang OA niyang pag-iyak. Matagal ng tradisyon sa otoritarian na rehimen na umiiyak ang tao para sa mga namatay. Ginagawa ito sa mga dahilang pampulitika at umaarte lang.
Una, hindi ko masabing pwedeng lubusang isantabi ang posibilidad na siya ay alaga ng dating pinakamataas na pinuno na pumanaw na, kaya siya'y talagang nalulungkot. Hindi naman imposible, pero mas malamang sa palagay ko na parang, alam mo, noong namatay si Lenin, at gusto ni Stalin ipakita kung gaano siya nalungkot at kung gaano siya tapat kay Lenin. Alam nating may matinding tensyon kina Lenin at Stalin sa huling buwan ng pamumuno ni Lenin. Pero hindi, kailangan makita ng mga tao ng mga kamera si Stalin ang tapat na Bolshevik na umiiyak dahil pumanaw na si Lenin. Nang pumanaw si Stalin noong 1953 ganoon din. Lahat ng mga lider ng Unyong Sobyet ay umiiyak at nagluluksa. At siyempre, tuwang-tuwa silang lahat na namatay si Stalin. Sa China, nang namatay si Mao Zedong, lahat ng mga taong inusig ni Mao ay nandoon, umiiyak at malungkot. Sa wakas, tuwang-tuwa sila nang namaalam ang matanda. Kaya ganito ang uri ng libing na nakikita mo ngayon sa Iran. At sino mang naniniwala sa mga larawang ito na hindi nauunawaan na ito ay isinadya, na ito ay isang pampulitikang palabas upang magsilbi sa mga layuning pampulitika para sa mga pampulitikang agenda ng rehimen. Kung hindi mo naiintindihan yon, kung tinatanggap mo ang mga larawang ito ng walang pagdududa, kailangan mong magpatingin sa doktor. At saka, alam mo, marami rin sa mga taong nasa kalsada na dumalo sa libing ay natatakot ding hindi dumalo. Huwag nating kalimutan na naniniwala silang darating ang tulong na sinabi ni Pangulong Trump, dumating ito, nagsimula ang digmaan at ngayon ay natigil na. Ang mga taong ito ay nag-aalala para sa sarili nilang kapakanan at tama lang iyon. Dahil kahit sinasabi ni Trump na ang Iran, alam mo na, ang Islamic Republic ay tuluyan ng natalo. Hindi yun totoo dahil nandyan pa rin sila. Sabi niya, gusto na nilang makipagkasundo. Kung talagang gusto nilang makipagkasundo, maliban sa kasunduang, panalo sila, dapat nagtataas na lang sila ng puting bandila at tinatanggap lahat ng hinihingi. Hindi nakikipagmegosasyon sa Estados Unidos. Tiyak na sinabi ng Estados Unidos na tinalo nila ang mga iyon at nanalo sa lahat ng digmaan. Inisay sa panganya ang mga iyon. At hindi yon ang tamang panahon para makipagnegosasyon sa isang maliit na autokratiko, teokratiko at masamang rehimen. Natalo mo na sila sa militar, gaya ng ginawa niya, pero kulang ang militar lang. Kaya tinatantiyak ko na marami sa mga taong lumabas sa kalsada, mga taong ginagawa ito ng kalkulado. Kung manatili pa sa kapangyarihan ang rehimeng yon, kailangan nilang ipakita ang katapatan nila. Kung hindi, patay sila. Kaya dapat nating maunawaan at makisimpatya sa mga Iranian dito. Minsan akong dumalo sa internasyonal na kumperensya kung saan may delegasyon mula sa Iran. At may isang lalaki doon, kung wala nang mas magandang salita, siya ang kanilang komisar. Sinisiguro yang lahat sila ay sumusunod at sinasabi ang mga dapat nilang sabihin. Parang siya ang tagahawak ng latigo na tinitiyak na may parusa kapag hindi sila sumusunod sa linya ng partido. Halimbawa, isa kang guro sa isang paaralan sa Iran, at hindi mo gusto ang rehimen. Pero ang punong guro o komisar ng paaralan, kung hindi ka dadalo sa libing at umiyak, isusulat ang pangalan mo. Baka mawalan ka ng trabaho bukas, o mas malala pa, baka makulong ka. Sa madaling salita, kung may pinagtatrabahuhan ka. Kung may gusali ka na, alam mo na, mayroong. Kagaya ng dati sa Soviet Union, may House Committee at may isang taong namumuno sa Building Committee. Kapag may residenteng hindi sumama at nanatili sa bahay, may kaukulang parusa iyon. Kaya naman kapag nakikita mo ang mga tao sa kalsada at tama ang sinabi mo, mahigit 70 milyong tao sa Iran. Madali lang magtipon ng mga 200,000 tao sa Tehran para sa libing, di ba? Kamera lang ang magpo-focus sa kanila. Hindi nila ipapakita ang mga taong wala roon dahil kontrolado ng rehimen ang lahat ng larawan mula sa Iran dahil sarado pa ang internet. Ilang buwan na lang ba bago magsimula ang digmaan? Kaya ang sinasabi ko lang, kailangan nating maging napakaingat sa mga larawang ito ng malawakang pagluluksa na lumalabas mula sa Iran. Peke ang mga ito. Ginagawa ang mga ito ng isang rehimen para sa mga layuning pampulitika. Sang-ayon ako sa iyo dyan. Pero ngayon, pag-usapan naman natin sandali, alam mo, may mga delegasyon mula sa 70 bansa ayon sa balita
na dumalo sa libing. Ngayon, ilang araw nang nagaganap ang libing na ito at magpapatuloy pa. Mula Tehran, pumunta ito sa Qom at dadalhin naman sa Iraq. Isa ito sa mga libing na tumatagal ng ilang araw. Kaya nga sinabi niya na binibigyan natin sila ng 1 linggo dahil ganoon ito katagal. Ngayon, bago tayo makarating dyan, gusto kong sabihin at ituro na hindi maaring nagkataon lang na pinili ng rehimen ang weekend ng ika-4 ng Hulyo para sa libing na ito. Sige, dahil tutal, patay na siya mula pa noong Pebrero 28. Hindi naman kailangan na yung weekend, di ba? Mensahe ito para sa Estados Unidos. Huwag natin kalimutan na ang mensahe ay ito. Ibig sabihin, ang Estados Unidos ay nadiriwang at may mga paputok at si Trump ay nagyayabang tungkol sa kanyang mga nagawa. At tayo ay nagsasagawa ng malalaking selebrasyon, samantalang sila naman ay nadluluksa. Pero tinatrato ito na parang isang malaking pista ng pagluluksa. At ginagawa natin ito kasabay ng pagsigaw ng patayin si Trump. Ngayon, talakayin natin ang internasyonal na bahagi. Ang mga Iranian ay pinapalaki ang issue. Pasensya na, pinapakinabangan nila ang lahat ng mga internasyonal na delegasyon na ito. Sabi mo may 70 delegasyon. Sinuri ko ang listahan kung sino ang present at wala. At ang totoo, naghahabol ang mga Iranian. Sila ay mayroong pasensya na. Ang rehimen, hindi ang mga Iranian. Naghahabol sila at may malaking problema. Kapag tiningnan ko kung sino ang nandoon at kung sino ang wala, walang galing Europa. Alam mo, mahirap kausap ang mga taga-Europa, pero wala ni isa sa kanila doon, mula sa Afrika. Turkiya, ituturing mo bang bahagi ng Europa? NATO, hindi ko alam. Hindi Europa. Hindi Europa. Tama. Pero sige, Afrika. Nakita ko ang isang tao mula Algeria. Sa tingin ko, ang Algeria ay isang malupit na otoritaryanong rehimen. Galing sa Sub-Saharan Africa, naghanap ako ng tao mula Timog Africa na hindi kaibigan ng Israel, pero wala akong nakita. Ibig sabihin, Europa, Africa. Tiningnan ko rin ang Latin America. Pumunta ako sa Cuba. Sa tingin ko, dapat may delegasyon mula Cuba o Venezuela. Wala at wala rin. Tiningnan ko ang Asya. Ano ang pinag-uusapan ng mga Iranian? Sabi nila, nakuha nila ang presidente ng Pakistan. At sinasabi ko na, kailangan nating pag-usapan yan. Pag-usapan natin yan mamaya. Mula sa Rusya, hindi pumupunta si Putin. Hindi pumupunta ang kalihim ng ugnayang panlabas. Dating pangulo lang na walang kapangyarihan ang pinapadala. Sabi ng mga Ruso, halos ito na ang pinakamababang pwedeng ipadala. Ang mga Sino ay hindi nagpadala ng kapantay na isang pangulo o kahit dating pangulo o premier o punong ministro kahit anong gusto mong itawag sa kanya. Hindi rin nila ipinadala ang kalihim ng ugnayang panlabas. Nagpadala sila ng pangalawang kalihim ng ugnayang panlabas. Formalidad lang talaga ang ginawa nila. Mayroon tayong ugnayang diplomatiko, pero parehong ginawa ng Russia at Sina ang halos pinakamababang kinakailangan para mapanatili ang magandang ugnayan. Sige, isa pa sa mga kawili-wiling delegasyon ay ang Saudi Arabia. Bakit nga ba ito interesante? Dahil ang Saudi Arabia ay naging target ng rehimeng ito. Pinaputukan sila ng mga drone at missile at hindi sila natuwa doon. At saka, may isang eksperto sa Iran na nagbanggit nitong weekend na ang mga delegasyon na may issue ang Revolutionary Guards tulad ng Saudi Arabia, bawat isa sa mga delegasyong iyon ay nakatanggap ng talata mula sa Quran na tila pahiwatig para sa kanila at Saudi Arabia. Parang tungkol sa pantataksil o tungkol sa, alam mo na, panlalamang sa sarili mong mga kaibigan. Bawat isa sa mga delegasyon na galing sa mga bansang kinagalitan o kinakalaban ng Iran. Inaakusahan ng pagiging masyadong mabait sa Israel o masyadong kumakampi sa Estados Unidos. Nakakatanggap ng isang talata mula sa Quran na patama sa kanila. Ngayon, isang bagay na gusto kong sabihin bilang papuri sa United Arab Emirates na hindi nagpadala ng delegasyon sa libing. At saka, ang kapansin-pansin ay kakasabi lang sa atin na kumpirmado na iyon. Ibinigay ng Israel ang Iron Dome missile defense system sa United Arab Emirates para tulungan silang hindi mabomba ng mga missile at drone ng Iran.
Isang huling salita. Para sa akin, ang pinakakasuklam-suklam na delegasyon dahil karamihan sa kanila ay hindi naman nakakagulat. Sabi mong pangalawang antas lang sila, pero hindi si Putin. Hindi yon, pero sige, simboliko lang. Ang pinakakapanlumo ay ang Lebanon. Kakapirma lang ang Israel at Lebanon ng isang malaking kasunduan sa Washington na pinamagitan ni kalihim ng Estado, Marco Rubio. At taladang naging dahilan ito ng kasiyahan para sa lahat. Sinabi ng kasunduan na magkasamang lumalaban ang Israel at Lebanon laban sa Hezbollah, proxy ng Iran, at totoong lumalaban ng Israel. Aatras ang Israel sa ilang lugar ng Hezbollah para bigyang daan ng Lebanese Army na linisin ang mga ito mula sa Hezbollah. Hindi pa pinapaalis ang Israel sa Timog Lebanon dahil di pa tapos ang kanilang trabaho. At ang pangunahing misyon, ang pangunahing layunin ng kasunduang ito ay hindi dapat maagaw ng Iran ang Lebanon, ang soberanya ng Lebanon. Sino pa ang pupunta sa libing kundi ang ministro ng depensa ng Lebanon? Naku, nakakapanlumo yan. At tama lang, may mga ulat na may mga miyembro ng Kongreso ng US na hindi natuwa tungkol doon. Una, masasabi kong ang magandang balita ay walang dumating mula sa Syria. Ang Syria dati ang pinakamatatag at tapat na kaalyado ng Iran sa mundo ng mga Arabo. Ang Iran, siyempre, ay hindi isang bansang Arabo. Isa itong bansang Muslim, pero hindi ito bansang Arabo. Ang Syria noon sa ilalim ni Assad ay pinakamalapit na kaalyado ng Iran sa mga Arabo. Ngayon, masama na ang kanilang relasyon. Ang bagong rehimen sa Syria ay galit sa Iran at Hezbollah. Iyan ang palatandaan ng panahon. Walang pumunta mula Syria. Hindi ko nagustuhan na ang Defense Minister ang ipinadala. Gusto ko lang magbahagi ng ilang bagay na baka makabawas ng kaunti sa pag-aalala mo. Una, ang tunay na namumuno sa Lebanese Army ay ang presidente na dati ring Chief of Staff ng militar at siguradong siya ang may kontrol sa militar. At ang trabaho ng Defense Minister sa kasalukuyang gobyerno ay sabihin na nating siya yung, alam mo na, tagapagdala ng mensahe mula sa presidente. Pangalawa, posible rin at hindi ko ito alam pero gusto kong maniwalang totoo na pumunta siya roon para sa hiwalay na pagpupulong sa mga Iranian at sabihing dapat tanggalan ng armas ang Hezbollah. Hindi na namin ito papayagan. Ngayon, pwede natin itong gawin ng dahan-dahan, pwede natin itong gawin paunti-unti, pwede natin itong gawin unti-unti. Pero hindi na kayo magkakaroon ng armadong proxy o independenteng grupo sa teritoryo ng Lebanon. Ngayon, gusto ko lang, alam mo, kailangan mo lang magkaroon ng isang side meeting at naipapadala na ang mensahe, di ba? Sa madaling salita, bakit ang Defense Minister, siya ang taong namumuno sa, alam mo na? Nagdidisenyo. At posible ba, di ba, na sinabi niya, sige, ayaw na namin ng Iranian Revolutionary Guards sa bansa namin. Sino ang nakakalam? Alam mo, pumunta ako dito para magbigay galang sa dating pinakamataas ninyong pinuno. Pero ito ang mensahe mula sa gobyerno ng Lebanon. Posible ba yon? Siyempre, posible yon. Wala akong paraan para malaman. Duda ako doon. Duda ako na may oras pa para sa mga hiwalay na pagpupulong sa gitna ng kaguluhan at tuloy-tuloy na, alam mo, ayokong tawagin na kasiyahan. Kasi libing ito, pero may mga prosesyon, parada, at kung ano-ano pang mga bagay. Alam mo, May tinatawag sa diplomasya na working funeral, ang working funeral. kung saan lahat ay nakikisama. Tama ba? Halimbawa, noong pinalitan ni Johnson si Kennedy, magkaiba ang mga sitwasyon. Noong 1963, dumating ang mga internasyonal na leader gaya ni De Gaulle at mga British para sa pagpupulong kasama ang bagong presidente. Tama, hindi pareho yon. Kahit maikli lang, ginagamit mo pa rin sila para magpadala ng maikling mensahe. Hindi, tama, pero hindi talaga pareho yon. Dahil hindi mo pinag-uusapan ang matitinding magkaaway na bansa sa gitna ng digmaan. Kaya, at alam mo, iyon ang isang bagay. At saka, kahit na ang pinakamagarbong libing sa Estados Unidos, alam mo, sabihin na natin para kay JFK at iba pa, na isang presidente na pinaslang na talagang napakalaking bagay. Hindi ito ganitong klase ng walang katapusang paggunita. At oo, sigurado akong pumunta ang mga lider. At oo, nagkaroon sila ng mga hiwalay na pagpupulong. Iba ito. Posibleng nangyari yon. Pero alam mo, dahil sa pamahalaan sa Tehran, malamang ay wala silang pakialam doon dahil ang sinasabi nila ay nanalo na sila sa digmaang ito. Tinawag nila itong paghihiganting kaganapan at paghihiganting libing.
Sinasabi ring patayin si Trump at pati si Netanyahu. Mas interesante ito tungkol sa USA dahil may mga placard na nagsasabing patayin si Trump. Ang kamatayan sa Amerika at kamatayan sa Israel ay matagal ng motto ng pamahalaan. Ngayon, interesante, habang sinasabi ni Trump na gustong-gusto nilang makipagkasundo, alam natin katawa-tawa yon. Gusto nilang ipakita na nanalo sila laban sa pinakamalakas na superpower at ipagpatuloy ang pagpayaman ng uranium. At maari ko bang sabihin yon? May pahayag na ginawa ng isang pangunahing tagapagsalita ng rehimeng Iranian ilang araw na ang nakalipas kung saan sinabi niya dapat malaman ng USA na hindi namin sinayang kahit isang minuto ng mga tigil putukan na ito ni isa. Muli naming binubuo ang aming kakayahan. Magpapatuloy kami. Ipagpapatuloy namin ang paggawa ng aming mga armas at mga sandatang nuklear. At ipinapakita ng satellite imagery na merong isang nuclear site. Hindi yung tatlong lugar na binobomba ng USA o ng Israel at Estados Unidos, kundi lalo na yung mga B-2 bunker buster bomber. Nangyari iyon na pinakawalan ng Estados Unidos sa mga lugar na iyon, pero sa isa pang lugar at pinagtatrabahuhan pa ito. Kaya, alam mo, at sinasabi nila ito, kapag sinabi nilang gusto ka nilang patayin, maniwala ka, seryoso sila. Kapag sinabi nilang nanalo sila sa isang banda, tama sila. Hindi pa tapos. Pero ang tama doon ay tinatrato sila bilang isang rehimen na kapantay ng Washington. Nakakagalit talaga. Kaya hindi na nakapagtaka na sinabi nilang sila ang panalo. Gusto kong pag-usapan ang dalawang issue. Sa tingin ko, nabanggit na natin ito pero gusto ko ulit sabihin. Dagdag pa, wala rin doon ang bagong kataas-taasang pinuno. Sige, isang lalaki ang naging bagong pinakamataas na pinuno noong unang linggo ng Marso, ngunit wala pang nakakakita o nakakarinig sa kanya. At walang nakakaalam kung ano ang itsura niya. At walang nakakaalam kung gaano siya kalubang nasugatan, kung nasugatan man siya. At ito ay isang palatandaan ng kahinaan na, ano nga ba, 4 na buwan matapos ang... Maaring patay na siya. Maaring patay na siya, maaring hindi. Sino ang nakakaalam? Walang nakakaalam kung sino siya at kung ano ang nangyayari. Malaking tanong, ano ang authoritarian na rehimen kung walang autokrat? Kung hindi siya namumuno, sino ang may kontrol? Iniisip ng karamihan na ang Revolutionary Guards ang namumuno. Ngunit ito ay palatandaan ng kahinaan ng rehimen. Naglabas sila ng kung ano-anong palusot, natatakot daw sila na papatayin siya ng Israel. Kalokohan. Wala siya doon kasi may talagang mali. At saka nga pala, nandoon ang iba pang mga anak ni Khamenei. Tama. Kaya nakakapabaduda na rin talaga ito usapin tungkol sa pag-atake ng Israel. Pero ito pa, ganito kasi yon, maaaring patay na siya. Isang Iranian na eksperto sa Iran sa Israeli TV ang nagsabing siguradong patay na siya dahil kung buhay siya, sana ay nakapag-record na siya ng mensahe. Pwede naman siyang magpadala ng nakarecord na mensahe. Dati nanonood tayo. Si Nasrallah, pinuno ng Hezbollah, ay naglalabas ng video messages dahil ayaw niyang mahuli sa kanyang bunker o saan man. Karaniwan na yon. Hindi niya pa nga nagawa. Kaya ang tanong, patay na ba siya? Maluba ba sugat niya? Koma ba siya? Mas malala ba ang pinsala o sugat niya kaya hindi niya magawa yon? Tama ka, senyales yan ng kahinaan. Pero sa totoo lang, hindi rin ganoon kahalaga kasi paulit-ulit lang sinasabi ng mga Revolutionary Guards na bawal daw ayon kay Mujtaba. Pero may naniniwala ba talaga? Hindi natin alam. May mga biro pa nga na dahil mahina ang internet at hirap magpadala ng mensahe, parang ginamit pa raw kalapate para sabihin sa'yo yon. Ibig kong sabihin, tama ka dyan. Pero ulit, napakahalaga talaga ng kung paano ito tinitingnan sa gitnang silangan. At ang mahalaga ay ang mga tao sa Iran kung sila, sa ngayon, yung mga taong talagang naniwala na tutulungan sila ni Trump na siya ang magpapadali sa pagpapatalsik nila sa rehimen ay nadismaya kay Trump. Dati pinupuri nila siya. Sinasalubong nila siya ng palakpakan. Ngayon, nag-aalala na sila. Natataranta sila na baka ngayon, maiwan na lang ang rehimen kahit ano pa kung kasama man si Mujtaba, ilan man sila o hindi. Malaking problema ang haharapin nila kung di nila mapatalsik ang rehimen. Heto pa, isa pang bagay.
Isa sa mga diumano'y nagawa ng Memorandum of Understanding kasama ang Iran ay ang pag-unfreeze na ng ilang asset. Binibigyan mo ng pera ang rehimen na yon. Ito ang pinakamasamang bagay na pwedeng mangyari sa mga tao sa Iran. Dahil maniwala ka, wala silang mga bilihin sa mga istante ng supermarket. Hindi nila magamit ang kanilang mga ATM machine. Malaking sakuna yun doon, pero hindi para sa rehimen. Kahit anong pera ang pumasok, hindi yun mapupunta sa mga tao, Mark. Mapupunta ito sa masasamang leader at pananatiliin silang komportable. At sapat na yon para lang sila ay makaligtas. Pwede ba? Pwede ba? Ayoko makipagtalo sa'yo, pero makikipagtalo ako sa'yo. Sige, ituloy mo lang. Ibig kong sabihin, tama ka sa lahat ng sinasabi mo, na ang rehimen, ayon sa mga kasunduang ito sa ilalim ng MOU, ay makakakuha ng tiyak na halaga ng pera. Sinabi ni na Trump, Vance at Rubio na kailangan muna nilang may gawin bago makakuha ng pera. Hindi nila makukuha agad ang pera sa pagpirma lang. Makakakuha lang sila kapag may konkretong hakbang na ginawa, hindi puro pangako. Kailangan muna nilang may gawin. Pero gusto kong sabihin ang mga sumusunod. Alam natin na ang ekonomiya ng Iran ay bagsak na bagsak noon. Sa loob ng ilang buwan, bago sumiklab ang digmaan. Sa totoo lang, Kaya nagkaroon ng mga demonstrasyon noong Enero, di ba? Grabe ang sama ng ekonomiya ng Iran noon. Hindi ko na mabilang ang mga salitang pwedeng gamitin para ilarawan kung gaano kasama ang kalagayan ng ekonomiya ng Iran noon. Pagkatapos, idagdag mo pa ang 1.5 buwan ng mga pag-atake ng Israel at Amerika sa mga target ng Iran sa kanilang infrastruktura at ang pinsalang nagawa nito. Kaya kailangan mong isaalang-alang ang napakasamang kalagayan ng ekonomiya at kailangan mo pa itong dagdagan ng lahat ng pag-atake sa Iran na ginawa ng Estados Unidos at Israel. Ibig sabihin, kung dati silang negatibong 20, ngayon ay negatibong 40 na sila. Kaya hindi ako masyadong na-excite. Maaring mali ako sa pagbibigay sa kanila ng kaunting pera dahil sobrang baba na ng panimulang antas nila. Hindi ko iniisip na malaking pagbabago ito. Parang pwede na sila magbenta ng langis ngayon, di ba? Yun ang malaking bagay na pinayagan sila ng mga Amerikano na gawin. Pwede nilang i-export ang kanilang mga barko, basta't papayagan din nila ang iba na mag-export ng kanilang mga barko. Tama ba? Kaya ang sinasabi ko, okay, talagang malaking pagbabago ba ito? Sobrang baba na nila. Palalakasin nga ba nito ang rehimen? Sa ngayon, medyo oo. Pero magbabago ba talaga ang laro? May tanong din ako para sa iyo, Mark. Pangalawa, sinabi ko na tingin ko ang mga Ruso at Chino ay nagpakitang tao lang at nagpadala ng mga kinatawang mas mababa ang ranggo dahil may diplomatikong relasyon sila. May impormal o formal silang alyansa sa mga Iranian at nagpapadala ng tao. Sino ang hindi sumali sa laro na yon? Sino ang nagpakitang gilas at lumampas pa sa inaasahan? Mga kaibigan mo ba, Rusi, ang mga Pakistani? At gusto kong marinig ang opinyon mo tungkol sa mga Pakistani. Ang mga Pakistani ay may magandang relasyon sa Estados Unidos ng Amerika simula pa noong panahon ng Cold War. Sa katunayan, kung pag-uusapan mo ang Baghdad Pact o yung dating tinatawag na Tshento, kung saan lahat ng mga anti-Soviet na grupo, kasama dito ang mga Pakistani, ang Shah ng Iran at ang monarkiya sa Iraq. Ito ang ideya noon. Lahat ng bansang ito ay may hangganang malapit sa Soviet Union. Sila ang hilagang dulo ng rehiyong ito ng mundo, gitnang silangan at gitnang Asya. Ang ideya noon ay magkakaroon ng pro-kanluraning alyansa at laging kasama ang mga Pakistani. At palaging maganda ang relasyon ng mga Pakistani sa Estados Unidos dahil sila ay matindi ang pagiging anti-komunista at laban sa mga Soviet at natatakot sila sa pagpasok ng Soviet. Ang relasyon ay halos pawang-pawang formal lamang. At sa totoo lang, ang relasyon sa Demokratikong India noong Cold War, ang Demokratikong India ay panig sa mga Ruso. Sila ang namumuno sa non-aligned movement na tumatangging maging bahagi ng kanluran. Iba kami, depende kung paano mo naunawaan ang non-alignment. Mahigit isang henerasyon nang may espesyal na ugnayan ng Pakistan sa Amerika. Kailangan kong sabihin, hindi naging positibo ang papel ng Pakistan tungkol sa Israel. Lagi silang negatibo sa issue ng Israel. Alam mo ba, sa pasaporte ng Pakistan, nakalagay pa rin na valid ito sa lahat ng bansa maliban sa Israel. Hindi pa sila nagkaroon ng relasyon sa Israel. Nakipagkasundo na ang Egypt sa Israel, pero hindi kaya gawin ng Pakistan yon.
Nakipagkasundo na ang Jordan sa Israel. Sa tingin mo, kaya ng Pakistan yon? Hindi naman sila Arabong bansa at wala silang alitan sa Israel. Pagkatapos ng Abraham Accords, wala pa ring nangyari. Wala, wala, wala. At inilagay nila ang sarili nila bilang tagapamagitan, di ba? Kaya sila ang namamagitan sa Amerika at Iran. Wala namang kinalaman sa Israel dahil ayaw talaga nilang magkaroon ng kinalaman sa Israel. At dahil ba ito sa isang rehimen na nakabatay sa Islamic na pagkakakilanlan na talagang laban sa Israel? Natatakot ba sila sa sarili nilang Taliban o ekstremista kaya di sila nagsasabi ng maganda tungkol sa Israel? Wala namang pakialam sa dahilan o lohika nito. Sa totoo, ang bansang ito ay talagang laban sa Israel sa pinakaugat. Kaaway pa nga ito ng Israel. Dapat tayong mag-alala dahil ang mga gumaganap bilang tagapamagitan ay walang interes para sa atin, lalo na sa Israel. Sa totoo lang, laban sila sa estado ng mga Hudyo at hindi natin ito dapat pagandahin. Sobrang laban sila sa estado ng mga Hudyo. At ngayon, pag-usapan naman natin ang Qatar. Kung tungkol sa mga tagapamagitan, ang Qatar ang pangunahing lugar para rito. Sa Doha, nagaganap ang karamihan sa mga pagpupulong na ito at bensa po. Ang Qatar ay ganap na kaaway ng kanluran. Ang Qatar ay nagbigay pa nga kay Pangulong Trump ng isang malaking eroplano bilang regalo. Ang Qatar ay nakapasok ng palihim sa mga universidad sa buong Estados Unidos. Bumibili ng impluwensya ang Qatar kahit saan. Sabi nga ng iba, alam mo yon, para itong gasolinahan na may ATM machine at ginagamit nito ang impluwensya niya kahit saan. At sa tingin ko, malaking pagkakamali para sa Estados Unidos na pagkatiwalaan ito sa kahit ano. Dahil talaga namang ito ang responsabale sa pag-iindoktrina ng mga Amerikanong estudyante sa loob ng ilang dekada na. Nagbunga na ito at ngayon nakikita natin ang resulta ng kanilang ginawa. Mga komunista ang nananalo sa mga primerya ng Demokratikong Partido. Nakikita natin ang mga kabataan na naniniwala sa pinakamasasamang ideya. At saka, nabanggit din ni Pangulong Trump ang tungkol dyan. Binanggit niya ang Marxismo sa talumpati niya. Ang punto, ginawa ng Qatar yon. Gumastos sila ng marami para bumili ng impluwensya sa universidad, hindi lang sa pagbili ng kumpanya at iba pa. Kaya yon ang tinatawag na soft power na talagang malawak at mapanghimasok. At ang Qatar at Pakistan magkasama ay dapat na maging dalawang bansang na mamagitan sa isang digmaan na kailangang mapanalo ng US. Hindi lang ito pwedeng matapos sa isang maliit na kasunduan. Maliit na kasunduan na, sige. At isa pa, dagdag ko lang, ang Strait of Hormuz. Naiintindihan mo na itong usapan na ito na kailangan nilang patunayan, kailangan nilang papadaanin ang ilang barko at pagkatapos nito, sasabihin nila at pagkatapos ay sasabihin ng rehimen, sige, at pagkatapos ng 60 araw, titingnan natin kung papayagan namin kayo. Ganito kasi yan. Hawak nila bilang bihag ang Strait of Hormuz at hinahayaan ng Estados Unidos ang ganitong pananalita. Sige, hayaan natin sila. Kung papadaanin nila ang mga barko, magiging mabait tayo. Hindi. Hindi. Mga internasyonal na tubig yon. At ngayon, alam na ng Iran, alam na ng rehimen na pwede nitong gawing bihag ang kipot. At ito rin ay mensahe sa iba pang mga kipot, iba pang mga daanan ng tubig. Napakasama nito, talaga. At sinasabi ko ito bilang isang matagal ko nang pinupuri si Pangulong Trump sa maraming bagay na ginawa niya, hindi lang para sa Israel, kundi para rin sa mundo at sa Estados Unidos. Sa palagay ko, mali ang mga hakbang niya, pero hindi masama ang kanyang intensyon. Sa tingin ko, nagkakamali siya tulad ng maraming leader ng Amerika noon. Malapit na matapos ang oras, pero gusto kong sagutin ang tungkol sa Qatar. Sang-ayon ako sa iyo, sila ay napakamapanlinlang na mga aktor. Ang perang ipinakalat nila sa kung ano-anong bagay ay naghikayat ng kung ano-anong gawain, hindi lang sa Amerika, kundi sa mga bansa sa buong kanluran. May gusto akong sabihin sa iyo. Ilang buwan na ang nakalipas, nagdesisyon ang United Arab Emirates na hindi na papayagang mag-aral sa Britain ang kanilang estudyante dahil daw ginagamit ang mga universidad doon para mag-recruit ng Muslim Brotherhood gamit ang pera ng Qatar. Tama ba? Kaya hindi lang mga Israeli ang nag-aalala tungkol sa pera ng Qatar. Tama.
Pero sasabihin ko sa'yo na sang-ayon ako sa sinabi mo. Pero ayokong masobrahan mo ng hindi sinasadya na parang, alam mo na, lahat ng ito, si Ma'am Dani, anti-Israelismo, itong mga ekstremistang kaliwa na nananalo sa mga primerya ng demokratiko, lahat daw ito ay dahil sa pera ng Qatar. May iba pang dahilan dyan, hindi lang pera ng Qatar. Sa tingin ko rin, hindi dapat ninyo ni Pangulong Trump na tawaging komunista ang mga iyon. Pwede mo silang tawaging Marxista o Kalivista. Pero komunista sila. Sige, hindi ako sang-ayon sa iyo tungkol dito. Gusto ko pang sabihin tungkol sa Qatar at pagkatapos nito, dapat na tayong magtapos. Binanggit mo ang masasamang gawa ng Qatar, pero hindi mo nabanggit ang Al Jazeera. Tama na ito ay isang propaganda network ng Qatar na 100% pag-aari nito, tama ba? At maari nating panoorin kahit papaano naintindihan ko ang Ingles, na masama na nga. Pero ang Arabic Network ay naglalabas ng napakasamang antisemitismo at napakasamang anti-Amerikanismo at anti-kanluranin at nag-uudyok pa ng terorismo. Ito ang naging paboritong istasyon ng Taliban at Al-Qaeda, tama ba? At hanggang ngayon ay patuloy pa rin itong nagpapalabas ng masasamang material. At tatapusin ko ito sa pamamagitan ng isang kwento para sa ating mga manonood. Alam mo, sa mga unang linggo ng digmaan, mula Pebrero 28 may mga rocket mula Iran papuntang Qatar at iniulat ng Qatar na inaatake nila ang mga sibilyang target at kung ano-ano pa. Nagkaroon ng kasunduan. Hindi ako nandoon, pero naiulat na sisiguraduhin ng Qatar na hindi ganong pupunahin ng Al Jazeera ang rehimen ng Iran at wala ng missile na papunta sa Qatar. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Alam nating wala ng missile patungong Qatar at huminto na ang Al Jazeera sa pagpuna sa Iran. Iyan ba ang malayang pamamahayag? Tama ka dyan. Tingnan mo, ang bilis ng oras. Kaya wala na tayong oras para pag-usapan ang eleksyon sa Israel. Itatabi natin yan para sa susunod na broadcast na gaganapin mahigit 1 linggo mula ngayon. Inasahan kong magkikita tayo ulit sa panahong iyon, Ruthie. Ganun din ako, Mark.